Bet bang makiusos isinasabit na anik-anik? O kaya na may maglibang gamit ang foldable chessboard? Baka naman bet na spice up ang kwarto sa mga display na unique. Lahat yan galing sa imahinasyon na binuhay ng 3D printing. Diyan pumapaldo ang negosyo ng magkakaibigang JC, Brian at Chrysler na tinalikuran ang dating mga trabaho para kumita ng 6 digits kada buwan sa trading negosyo. Mayroong naiisip ang gamit na uniquely yours pero hindi alam paano buuin? Ang 3D printing business na ito, kaya raw gawing totoo ang mga nasa imagination lang. Kliyente ang bahala sa design, sila naman ang bahala sa printing. Kumpara sa karaniwang imprenta na tinta ang gamit para makabuo ng imahe, plastic o kaya'y resin ang nagbibigay buhay sa 3D printing. So, spool of plastic, ni-melt niya, and then i-print niya yun layer by layer para mabuo yung models mo na yung 3D print. As in, for resins naman, meron siyang liquid, which is yung resin nga. Yun yung vessel niya para ma-print yung model. Yung mga products natin is tumatagal din for several years. For 3D prints, depende pa rin sa kung saan environment mo siya ilalagay. So, and then yung housekeeping nung 3D prints. Espesyal ang printer na ginagamit dito. Hindi instant ang pagbuo ng produkto at umaabot ng ilang oras ang pagpiprint. Depende sa laki at disenyo na gagawin. Yung kadalasan is more in keychains na nandun yung mga pangalan nila. More in customization sa kanila yung mga ginagamit. Ngayon, recently, clickers ang kasi ang daling i-customize ang clickers. Ang negosyong ito nagsimula lang sa isang 3D printer na ngayon ay higit 100 na ang araw-araw na gumagawa ng produkto. Ayon kay JC, lumalaki na raw ang market sa ganitong negosyo dahil na rin sa pagiging mausisa ng mga mamimili. Ang dami pa rin nag-i-inquire, ang daming nagano na, kaya nyo ba to, mga ganyan-ganyan. So, nagiging curious din yung mga tao. Ang taas pa rin ang demand for 3D printing. Siguro mga ilang years pa yung 3D printing. Kayo daw po ay gumagawa ng kahit anong bagay na pwedeng ma-imagine. Yes po. So ito ba yung mga sample ng gawa niyo? Yes po, ito mga sample natin na 3D print po. Lahat po ito ay yari sa? Plastic. May papagawa ko po eh. Ay, sige po. Walang problema. Sir, kaya? Kaya. Ito lang, hindi na ako, huwag na ako. Ito lang pong logo ng Pera Paraan. Kaya ba yan? Kayang-kaya mo yan. First step muna tayo, ang flat na imahe gagawa ng 3-dimensional na model. And then doon, makakustomize na po natin kung anong kulay na gusto nyo. Kulay. Minsan kung gusto nyo may pangalan nyo rin na mas pwede na po. From modeling, diretso na ito sa printing. Eto yung mga... Yung filament na gagamitin natin para sa model niya. Ano tawag na? Filament. Based po dun sa napili yung kulay, ito po yung The yellow. gagamitin nating filament. So, ilo-load po natin sa isa sa mga printers. Ano yung ginagawa mo, sir? Nilo-load ko po yung filament. Ang daming robot dito na gumagalaw. Isang machine, isang item ang pwedeng gawin. Sabay-sabay sila. Yes po. Oh. Depende po kung ilan kakasya sa isang plate. So, ito sa nagpiprint na? Apo. Gaano katagal yan? 4 hours po. So, after 4 hours, Yes po. tapos na? Tapos na Pwede po. na natin makita? Yan. Pwede na Ay, ang po. ganda ng color. Yayamanin ang kulay. Yayamanin. Ayan. Luto na yung cake. Ito na. Matibay. Ang ganda, oh. Noong nakaraang taon lang sinimulan ni JC, Brian at Chrysler ang kanilang 3D printing negosyo. Pasimuno sa magkakaibigan si JC na namangharaw sa kakaibang technology ng 3D printing. Yung partner ko, may pinuntahan siya, I think sa isang shop, malapit lang doon sa kanila. Doon, nagkaroon ng spark or na ang daming potential nitong 3D printing na to. Nag-start kami, try namin, bumili kami isang printer. Alam ko nasa 20K, print kami ng ganito, isang small item, keychain, mga ganun-ganun lang, toys. Una naging mga customers ni JC ay mga kakilala lang hanggang napansin nilang bumebenta ang customized 3D products.
Hinikayat na ni JC ang ibang mga kaibigan para magtayo na ng printing business. Kahit pa kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga trabaho noon. Nagtutulungan kami. So, minsan, meron in charge sa paggawa ng product, yung new products or lalo na sa mga designs. And then, meron din kami, isa sa mga partners, nag-focus naman sa financials ng company. And then, yung isa is nag-focus naman to how to market. Sa all-in na pagtutulungan ng tatlo, nahanap nila ang tatak ng kanilang business. Mula sa maliliit na gamit, nakagagawa na sila ngayon ng mga laruan, souvenirs, display sa bahay o kaya kahit anong maisipan ng customer. Sa patuloy na paglago ng kanilang negosyo, hindi na sila lang ang umaasenso dahil nakapagbibigay na sila ngayon ng trabaho sa ibang tao. Mula 20,000 na ipinuhunan sa isang 3D printer, aabot na raw sa 6 digits ang kanilang kita kada buwan. Ang naipundar, pinapaikot na kasi namin ngayon eh. So, hindi kami pa nag-stop sa 100 printers eh. May target pa kami na mas lalakyan pa itong expansion pa yung itong business. Kahit na ilang years na kami nag-operate, may mga parts pa rin na natututo kami sa mga base sa mga request ng mga customers. Kung tutuusin, malaki ang kailangan ipuhunan sa 3D printing business. Pero kung nanaising pumasok sa ganitong negosyo, pwedeng disenyo lang muna ang gawin at ipaprinta lang sa ibang shop sa kaibenta. Sa negosyo ni na JC, pwedeng bulk orders ang ipagawa. Bago man ang market na pinasok ng magkakaibigang negosyante, ito rin ang naging susi para sila tangkilikin.